Ako naman ay natutuwa dahil sa mensahe ni Chamame sa akin. Voice message sa akin ni Chamame. Opo, ako nagulat pa ako at pero hindi inaalaw ng Lord na nandun tayo palagi. Amen? Merong laging stages ang Lord para makita natin na, anak, hindi yan ang kalooban ko para sa iyo. Ipinapakita at pinaparamdam ng Diyos na sa bawat sitwasyon ng buhay, laging mayroong biyaya ang Panginoon. Ano po? At lalo na kapag ito pong mga bagay na ito ay atin pong napagtagumpayan. Ano po ang dapat natin gawin habang tayo daw po ay naghihintay ng tagumpay? What should we do while we are waiting for success? Ano po? So, ang isang taong nagnanais na siya po ay magtagumpay sa lahat ng area o larangan ng kanyang buhay, hindi po siya tao na kung saan ay nananatiling nakaupo. Sabihin natin nakaupo. Isa pa, nakaupo. Hindi nananatiling nakaupo ang isang taong nagnanais na siya magtagumpay. Amen. Sapagkat naniniwala tayo, bukod sa kanyang pagpaplano, pinapakita dito yung kanyang desire. Sabihin natin desire. Isa pa ho, desire. Yung desire na kung saan ay maranasan niya ang isang bagay na sa bandang huli, masasabi niya na buti na lang, nagtiis ako.
buti na lang nagtyaga ako. Buti na lang ginawa ko ang dapat. Buti na lang nagplano ako. Amen po. Kaya ang isang tao nakakasigurado, bagamat sinasabi ng banal na kasulatan, nasa tao ang pagkaplano, ngunit nasa Diyos pa rin ang nagpagkatagumpay. Pero ang pinakasusi nito, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Di po ba? Sabi po ng Proverbs chapter 16 verse 3, commit commit to the Lord whatever you do and your plan and will succeed. Amen po. Italaga natin sa Diyos ang lahat ng ating mga planuhin. Italaga natin sa Diyos ang lahat ng ating mga mitiin. At ang lahat ng ito ay pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen po? Kaya nga, paano ba natin mararanasan ang success? No po? While we are waiting for the good success and the right time for success for us. Una-una, madali lang po ang ating pag-aaralan. Una-una, sabi rito, wait patiently with pure joy. Sabihin natin, pure joy. Sa paho, pure joy. Pag sinabi ho natin, wait patiently with pure joy, hindi ito nababahiran ng kahit na anong pagkainip. Sabihin ho natin, pagkainip. Di ba sinasabi natin palagi, nako, 3 taon pa, halimbawa, nag-aaral, nako, 3 taon pa. Di ba? O kaya naman, 1 taon na lang, mga ganon, o 5 taon na lang. Kung minsan nababanggit natin, nako, hindi ka man mainip, ere na pala, parang ganon. So, number 2, sabi rito, 3 lang po ito, number 2, seek wisdom from the Lord. Sabihin natin, wisdom from the Lord. Wisdom from the Lord. Ayan, seek wisdom from the Lord. Bakit ho kaya natin kailangan ng wisdom mula sa Panginoon? Ano po? Pagkaroon nga tayo ng recitation. Bakit natin kailangan ng wisdom from the Lord? Ano po? Mahalaga ho ang wisdom from the Lord. James chapter 1 verse 5 hanggang 6. James chapter 1 verse 5 hanggang 6. Basahin mo natin, sabi rito sa verse 5. 1, 2, 3. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Verse 6. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Ang sabing ganon, kung kailangan natin ng karunungan, humingi tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay masaganang nagbibigay at hindi nanunumbat. Amen? So, napakahalaga na tayo po ay mayroong angking talino mula sa ating Panginoon. Tandaan ho natin, iba po ang wisdom sa intellectual wisdom. Ano po? So, sinasabi ho natin, pag sinabing wisdom from the Lord, it is coupled ng atin pong tinatawag po natin na discernment from the Holy Spirit. Sabihin natin, discernment. May kausap pa po ba ako? Sabihin natin, discernment. Sa paho, discernment. Discernment from the Holy Spirit. Pagka wisdom from the Lord ang pinag-uusapan natin, kasama niyan yung discernment from the Holy Spirit. At pag sinabi natin discernment from the Holy Spirit, naglalayo ito sa atin sa tiyak na kapahamakan. Amen? Even to sa simple thing na atin pong mararanasan or maging sa atin pong hardest decision making, kailangan natin ng wisdom ni Lord. Kapag tayo po'y dumaraan sa problema at pagsubok, alam natin na kailangan natin ang wisdom ng ating Panginoon. Pero sabi rito, make sure na kapag tayo daw po ay hihingi sa Kanya, kailangan ang pananampalataya natin ay nasa Panginoon lamang. Seek wisdom from God in all circumstances. Lagi nating hanapin ang katuwiran ng Diyos sa lahat ng sitwasyon
ng ating buhay. Praise God. So pangatlo na ho tayo. Ano po yung number 1? Ano yung number 2? Ano yung number 2? Seek wisdom. Seek wisdom from The Lord. the Lord. Ayan, praise God. So tapos na ho tayo. Sabi ulit sa pangatlong, faith in action. Sabihin natin, faith in action. Faith in action. Malakas, faith in action. Faith in action. Sabi kahapon, Kuya Ma'am, pagka daw nagsalita ka ng power, kailangan daw ay, ano yun? Tumatalsik daw yung laway kahit paan, para power! Para ganun daw, para daw may power. No? Hallelujah. So, faith in action. Yan, faith in action. Maganda yung napag-aralan namin kahapon about breakthrough di ba? Talagang sabi doon, halos andito ano Kuya ba? Maganda yung faith natin, may breakthrough faith natin, kailangan talaga may action. Hindi po pwedeng wala. Kasi pagka walang action, yun yung sinasabi sa aklat ng James, patay ang pananampalataya, walang kalaki na gawa. Tingnan natin, James chapter 2, verse 17 to 20. Tingnan natin. So you see, faith by itself isn't enough. Useless it produces good deeds. It is dead and useless. Verse 18. Now someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by good deeds. I will show you my faith by good deeds. So sinasabi rito, no, alam nating lahat na ang pananampalataya ay napakahalaga. But having faith alone is not enough. Having faith alone is not enough. Contradict po ba ito sa sinasabi ng banal na kasulatan na magkaroon lamang tayo ng pananampalataya na kahit nagabutil ng mustasa, masasabi natin sa bundok na lumipat at sa puno na mabunot at tumanim na dagat. Ano po? Contradict po ba ito? Hindi po. It encapsulate with word. It encapsulate with action. Kailangan natin ang pananampalatayang mayroong kalaki na paggawa. Sapagkat kapag hindi natin ito ginawa, tandaan natin, mananatiling ang pananampalataya natin ay hindi magiging angkop sa ating pong buhay na nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, mahalagang maintindihan natin ang sabi rito sa verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Mga kapatid, napakahalaga na pagbigyan natin o bigyan natin ng pansin ang lahat ng mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ano mang naisin natin sa atin pong pananampalataya ay hindi natin makukuha kung wala tayong magiging aksyon. Amen? So ayan po mga amigo, gabi na po at natutuwa ako dahil sa katuruan ng sa church ngayong araw. At sabi ko nga napakaganda ng turo, di ba? 3 bagay lang na dapat natin tandaan. At ako naman ay natutuwa dahil sa mensahe ni Chamame sa akin. Voice message sa akin ni Chamame. Opo, ako ay nagulat pa ako at bigla siyang nag-voice sa message. Tapos kasi ito, ayan, may papakita ko sa inyo. Charan! Nagulat pa ako sa picture na sinend ni Chamame.
Opo, nagulat pa ako sa picture na sinend ni Chamame na si Sandra ay gagraduate na bilang isang doktora. Oh, yun ang sabi ni Chamame. And then sobrang saya niya. Sabi niya gumawa raw siya ng maraming video. Tingnan mo, ito po ang kanyang mensahe sa akin, voice message. Mucho video, estoy muy. Gracias, Lord, gracias. Ya cuando está contenta que te puedo dar video ahora. De verdad, mucho video, estoy muy. Gracias, Lord, gracias por dinero de ayudarme a pagar mi niño en mi escuela. De verdad, Lord, cada día te digo gracias. Nakakatuwa yung buong nga ni Chamame. Nakakatuwa kasi masaya siya nakagraduate yung anak niya. And then, marami siyang daw ginawang video. So, abangan natin yung kung ano yun. And then, talaga, sabi niya, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga anak ko. Yung sabi niya. Sobra, salamat. Diba? Yun ang napakasarap sa pakiramdam niya. Yung isang pasasalamat lang, okay na ako doon. Masaya na ako doon na nagpasalamat si Chamame sa lahat ng mga bagay na naibigay natin sa kanila. And then, nasabi ko lang sa kanya, por favor, oren para que se me conceda una larga vida y así pueda seguir ayudan Doles. Sabi ko sa kanya, please pag-pray mo lang ako, nabigyan ako ng mahabang buhay para mas makatulong ako sa inyo. Yun ang sabi ko sa kanya. Na sobrang saya syempre bilang siya, bilang ina, na nakagraduate yung kanyang anak. So, iba man yung quality ng education doon kumpara din sa Pilipinas, at least yung joy talagang sobra-sobra umaapaw po para kaya Sandra. So, talagang yung katuruan ngayong araw ay binidyo ko talaga para ma-encourage po kayong lahat na 'di ba? Tayo mag-pray o mag-wait lang tayo sa lahat ng mga bagay na ibibigay ng Lord sa buhay natin. Maaaring hindi ngayon o sa mga susunod na panahon, 'di ba? May God's perfect time naman eh. And then, syempre, sabi nga gano'n ay mag-wait tayo ng may kasiyahan. Mag-wait tayo ng may kaligayahan sa ating puso. And then hanapin natin yung wisdom na nanggagaling sa Lord. Yun po mga amigo. Kahit ano yung pinagdadaanan natin, matatapos din naman po yun. So ayun po mga amigo, grabe, sobrang happy ko para kay Chamame na nakatapos na po si Sandra ng pag-aaral. So, maaring hindi man dito, doon man, nakatapos siya ng pag-aaral. Masaya na po ako doon mga amigo. So, I'm so happy din na ganun lang magpasalamat si Chamame sa atin. At okay na ako doon na yung salitang thank you at pagiging grateful ay masaya na ako doon. So, ayan po mga amigo, huwag kayong mawala ng pag-asa at in the end, in the future, ma-receive nyo yung blessing na kalooban ng Panginoon. So, ayun po mga amigo, maraming salamat po, magandang gabi muli, at God bless po, mapagpalang gabi po sa ating lahat.